Ngayon po, very important ang topic ko. Okay? Hindi to bola. Tunay. Important. Bilang cardiologist, ito lagi ang nakikita ko sa pasyente. Pag nakunan kayo na mataas ang blood pressure, kahit ako, kung makukunan ako mataas ang blood pressure, iisipin ng doktor, iisipin mo rin, na high blood ba ako dahil ninenervyos ako? Meron akong problema, ninenervyos ako. Yung nervyos ba ang nagpa-high blood sa akin? O high blood ang nakuha kasi talagang high blood ako? So, hindi po pareho yon. Ano ba ang problema nyo talaga? Nervyos ba, anxiety, o tunay na high blood pressure? Kung ang problema nyo, nervyos, kaya tumataas ang blood pressure, iba ang gamutan. Relax tayo. Pero kung ang problema nyo, tunay na high blood, may gamot para sa high blood. Mahirap to ma-distinguish. Mahirap ma-distinguish. Pero dito, sana makatulong sa inyo. Kung meron kayong high blood pressure, ang question, dahil ba to sa anxiety o talagang meron ka? Nakakalito to. Yan. Kasi iba ang gamutan. Ang high blood, ang blood pressure, lampas sa 140/90. Pero, let's say si Doc Lisa, ang normal blood pressure ni Doc Lisa, 90/60 lang, mababa. So, pag si Doc Lisa, tumaas ang blood pressure niya kahit 130/90 lang, yung dating 90/60, naging 130/90, high blood na sa kanya yon. Sasakit na medyo iba na pakiramdam niya. Ngayon, pag tumaas pa yan ng 140/90, high blood na, di ba? So, ano gagawin ko bilang doktor? Bibigyan ko ba siya ng gamot pang high blood? O sabihin ko, relax ka lang, upo ka lang dyan, bigyan ko siya ng pampakalma. Hindi po pareho ang gamutan. Hindi pwede magkamali eh. Pag nagkamali ang hula nyo, ang diagnosis, mamamali ang gamutan. Ito. Lilinaw ko ha. Alamin ang dahilan. So, kayong nakikinig ngayon, marami na high blood, minsan up and down. Tunay ba may high blood ka? O dahil sa itong mga problema? Yan. Number 1, pag tunay kang may high blood, explain ko lang, Doc Lisa. Pag tunay kang may high blood, kadalasan ganito. Mataba, matigas ang ulo, malakas kumain, maalat, may diabetes, laging high blood. Pag kinukunan, laging mataas. Isang taon mataas, ngayon mataas. Laging mataas. So yun, pag ganun ang itsura na medyo may edad, laging mataas na kukuha ang blood pressure, kita mo may risk factors, mataas cholesterol, hindi nag-iingat, hindi nag-exercise, tunay na may high blood yun. Malamang may high blood yun. Kaya, magbibigay tayo ng gamot mamaya sa high blood tulad ng mga amlodipine, captopril, yan ang binibigay natin. Pero merong mga tao, minsan lang nakuna na ng high blood. Pero maingat naman sa katawan. So, duda natin sa ganong tao, baka wala siya talagang high blood. Kayo po nakikinig, baka wala kayong tunay na high blood kahit nakunan kayo minsan mataas. Baka dahil lang dito sa 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan natin, Doc Lisa. Ito, gawa to ni Doc Lisa. Baka dahil sa problema nyo sa pera, problema sa trabaho, di ba? Na humihina negosyo. Yan, mga high blood kayo niyan. Nagalit kayo, may kaaway, di ba? Naaway nyo yung pamilya, kaibigan, yan, high blood kayo. Hindi na sobrang nervyos dahil sa takot. May gumugulo sa isipan. Di ba? Pwedeng tunay gumugulo, pwedeng talagang magulo lang isip. Pagod, hindi makatulog, kulang sa tulog, may party, may birthday, may okasyon, di ba? Naghanda. O yan, napagod, high blood tuloy. So, pwede yan. Kung ito ang dahilan, pwedeng dahil sa pagod, sa nervyos, so pwede natin bigyan ng pamparelax, pampakalma. At pag pinakalma mo tong pasyenteng to, bababa yung blood pressure niya. Okay? So, ayaw natin magkamali sa gamutan. Ngayon, actually may shortcut. Kung nalilito yung doktor o nalilito kayo, hindi nyo alam kung tunay ba akong high blood o dahil pampakalma lang, pwede nyo na lang inumin pareho. Uminom ng konting gamot sa high blood, uminom na rin ng pamparelax. Hanggang luminaw balang araw kung bakit tumataas ang blood pressure mo. So, ang nagkakos ng high blood pressure, smoking, yan, stress, anxiety, alak, at sobrang asin.
Kung ang problema nyo ay nervyos, ganito yan. O, unahin natin nervyos ha. So, kinunan ka ng blood pressure, mataas. Hindi naman talaga sobra taas. Gamutin natin yung nervyos. Minsan nilalabas yung sama ng loob. Pakwentuhin mo muna, parelax mo muna. Pakita mo, Lisa, ito yung for anxiety, lakad-lakad, inom ng tubig. Kung wala kang makausap, sulat sa diary, makinig sa music, libangin ng sarili, huminga ng malalim, magpahinga ng 15 to 30 minutes. Relax mo muna. At pwede i-check ulit kung bababa yung blood pressure. Pero yung talagang may gumugulo sa isipan, meron ako binibigay na pampa-relax, gamot sa anxiety. Tulad nito, itong mga common to mga alprazolam, mga Saynor. Ako, nasanay ako dito bromazepam, Lexotan. Dati, pag may panic ako, umiinom ako nito So, itong mga gamot na to, hindi po to delikado. Okay lang to. Hindi delikado. Hindi mo naman aaraw-arawin Kung kailangan ka talaga, may sunog, nagkagulo, nagsigawan sa bahay, nanginginig, bigyan agad ng tableta. Ito, piniprescribe ko. Ang problema lang dito, mahirap i-reseta. Hindi pwedeng ordinary prescription, S2 prescription. Yung special prescription kasi medyo pwede maging dependent kasi sa gamot na to. So, kadalasan ito ang binibigay ko. Alprazolam, bromazepam. Gaano katalas? Once a day, twice a day, 2 araw. Pag nawala na yung nervyos, tigil nyo na. Yan. Pag yan ang cause ng high blood, bababa ang high blood mo. Kita mo may high blood yung pasyente. Ang gamot ko, hindi ko siya ginamot ng gamot sa high blood. Pinarelax natin, binigyan ko ng pamparelax. Mamaya yung blood pressure niyang napakataas, pag chinek mo, 110/80 na lang. Biglang bumaba. Kasi tama ang nahulaan natin yung sakit niya. Ngayon, kung ang problema naman talaga ay high blood siya talaga, so, kung tunay siyang high blood, hindi gaano bababa kahit bigyan mo nito, pa-relax mo siya. Talagang high blood siya Diba? Kung tunay siyang high blood, magbibigay tayo ng gamot sa high blood. May ibibigay ang doktor mo. Ako bilang internist and cardiologist, ito lagi mga nire-reseta. Marami kaming options. Pero ang shortcut ko, sa mga hindi sanay, pwede nyo itanong sa doktor nyo. Para sa akin, isa sa pinakamagandang gamot sa high blood, di po to advertisement, generic po to. Amlodipine. Ito lagi prescribe ko. Amlodipine, 5 milligrams, once a day. Pero, pag yung konting-konting high blood lang, nag-umpisa lang, amlodipine 5 milligrams, half lang. Kalahati lang. Malakas-lakas na yon. Kalahati lang. Tapos, iinumin, tuloy-tuloy, bababa ang blood pressure in 1 week, 2 weeks. Bababa konti, pero in 2 weeks doon mo talagang mas bababa. Kung wala siyang high blood talaga, nabigyan nito, hindi naman delikado. Tigil lang kung bumaba yung blood pressure. So, pag high blood, ito na ang first aid. Ito na rin ang maintenance. So, sa karamihan ng tao. May mga tao hindi babagay dito, doon papatingin tayo sa doktor. Para at least may idea lang kayo. Kung iba ang binigay ng doktor nyo, okay lang. Tuloy nyo lang yung binigay niya sa'yo. Meron ding natural remedy sa high blood. Siyempre, bawas alat, tigil sigarilyo. Ito, okay rin to. Konting garlic, saging, pakwan. Hindi talaga bababa, pero medyo mas may tulong. Imbis na kumain kayo ng fast foods, french fries, diba, hamburger, alat, mantika, lalo tataas. Okay? Sana po nakatulong tong video ko para maliwanagan kayo kung nervyos ba or tunay na high blood. God bless po.